Ang ating video ngayon ay tungkol sa panibagong update sa nangyaring insidente kay Rene Vaterbonia at Divine Adili dahil napakadami pa nga ding mga impormasyon ang naglalabasan. Siguraduhin pong napanood ang part 1 ng videong ito na nasa link sa ibaba. June 8, 2026, isang nakakalungkot nga na trahedya ang naganap sa isang resort na ikinasawi nga ni Rene Vaterbonia at Divine Adili. Ito ay habang nagsasagawa sila ng running exercise sa dagat. Pero giit ng pamunuan ng Ateneo de Manila University, aksidente lamang ang pagkamatay ni Rene at Divine. Subalit para sa pamilya ng mga biktima at para sa mga napakaraming Pilipino, dapat managot ang university kung sakasakali dahil sa kanilang pagkukulang, buhay at pangarap ng dalawang basketballista ang naglahong parang bula. Lalo na at magpahanggang ngayon ay tila wala pa ring formal na paliwanag ang Ateneo sa buong insidente. At dahil marami nga espekulasyon ang nangyayari at karamihan tila sinisisi ang coach na si Rene, na si Coach Tab Baldwin dahil sa nangyari, pwede umanong naiwasan ang trahedya kung hindi military style ang training ng coach. Tubong Agusan del Sur ang 18 years old na si Rene Clert Vaterbonia. Matulingin na anak at mapagmahal na kapatid. Mahirap man ang buhay na kinalakhan ni Rene, ito naman ang naging inspirasyon niya upang magkaroon ng mataas na pangarap para sa kanyang pamilya. Malaki nga ang potensyal sa larong basketball ni Rene. Dito nga siya nag-senior high school. Pero bago niya tanggapin ang scholarship na ito, marami na umanong eskwelahan ang lumapit sa binata. Ayon sa dating coach ni Rene sa Ateneo de Davao na si Coach Chess, mayroong 29 university ang nauna nang lumapit kay Rene para nga alokin ng mga scholarships. Karamihan ay mga galing pa sa Maynila at malalaki at matataas na offer na scholarship para sa binata. At sa kabila nga ng malalaking offer ng ibang university, mas pinili umano ni Rene ang Ateneo de Davao dahil nabigyan nga din ng scholarship ang nakababata niyang kapatid. Naging representative nga si Rene ng Davao Region Athletic Association Eagles o DABRA kung saan ipinamalas na ang kanyang galing bilang basketballista at sa palarong pambansa, kung saan itinanghal nga siyang Most Valuable Player o MVP at kabilang nga sa Mythical 5 na palaro. Sa mga probinsya gaya ng lugar ni Rene, ito ay napakalaking parangal dahil ito ay parang ang UAAP at napakalaking parangal para sa mga ganong probinsya. At June 3, 2026 nang si Rene nga ay opisyal lang napili ng Ateneo de Manila University Blue Eagles bilang student athlete. May mga nagsabi din na talagang tinarget ng Ateneo si Rene dahil nakita nilang ang husay ng binata sa basketball. At si Rene naman ay pangarap talagang makapasok sa Ateneo de Manila. Ang basketball team nga ng Ateneo de Manila ay pinamumunuan ng head coach na si Tab Baldwin at taong 2016 na nagsimulang maging coach si Coach Tab para sa kupunan. Pero bago ang trahedya, nagbabala na pala ang asawa ni Coach Tab sa Ateneo. June 13, 2026 nang naglabas ng kanyang pahayag ang nagpakilalang asawa ni Coach Tab na si Effie Calagiro. Taong 2011 nang ikinasal si Effie kay Tab, subalit na taong 2020 umalis na ang ginang sa poder ng kanyang mister para mapanatili ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Ayon kay Effie, nagsasalita siya upang ilayo ang kanyang sarili at kanyang mga anak mula sa issue na kinasasangkutan ni Coach Tab. Sinabi nga ni Effie na matagal na umuuno niyang binalaan ng Ateneo de Manila University na hililigtas ang mga bata sa piling ni Coach Tab. It nga ni Effie nang sinubukan niyang ipatanggal si Coach Tab sa campus, ang mismong Ateneo pa ang naglunsad ng mga kumpanya para patahimikin at takutin si Effie. Sinabi din niya na ang pagkamatay umano ni Rene at Divine ay hindi lamang predictable kundi preventable sana kung narinig lamang ng university ang kanyang mga babala. Hinimok din ni Effie ang publiko at mga pulis na patuloy na questionin kung bakit ba pinayagan pa rin ng Ateneo si Coach Tab na maging malapit sa mga kabataan sa kabila ng kanyang mga unang banta. Kasunod nito, nag-post din sa social media ang stepdaughter ni Coach Tab. Tahasang tila kinocall out nga ni Gyota, ang stepdaughter ni Coach Tab at anak ni Effie, ang team manager ng Ateneo men's basketball team na si Christopher Epoch Kimpo, manager ng Ateneo Blue Eagles. Tinanong niya kung natatandaan pa ba ng lalaki na pinagtatawanan niya noon si Gyota
nang binalaan niya ang manager ng Ateneo na mapanganib nga si Coach Tab sa mga bata. Sinabi nga ni Gyota na nakiusap sila noon na alisin nga si Coach Tab sa dormitory ng Ateneo, ngunit hinayaan nga ng university na manatili doon ang coach. At ginawa pa daw impyerno ng Ateneo ang buhay ng nanay ng dalaga ng ilang buwan. At ngayon, 2 pagkamatay nga ang kailangan nilang i-explain sa buong Pilipinas. Ang pahayag nga ng dating asawa at stepdaughter ni Coach Tab ang tila naging mitya para lalong paigtingin nga ng publiko ang kanilang pag-iingay sa pagpuna sa Ateneo. Ayon sa ilang mga netizens, binaliwala ng Ateneo ang seryosong babala ng pamilya ni Coach Tab bago pa man mangyari ang trahedya sa Aurora. June 4, 2026 naman nang bumiyahe nga mula Mindanao papuntang Maynila si Rene, bitbit ang pangarap at pangako niyang iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. June 7 naman nang umalis ang buong Ateneo team at nagtungo sa Aurora para sa isang university-organized team building activity. Subalit sa kasamang palad, isang trahedya nga ang nangyari. At dahil bigla na lamang inanunsyo ng Ateneo de Manila na ang mga player na sina Rene at ang Nigeria na si Divine ay nasawi dahil sa pagkalunod. Tulad ni Rene, si Divine din ay breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ayon sa kanyang ina, si Divine ang only hope ng kanilang pamilya na inaasahan nilang mag-aahon sa kanila sa hirap sa pamamagitan ng kanyang karera sa basketball. Inilarawan siya ng kanyang ama bilang isang tahimik, napakabait at disiplinadong anak. Ayon kay Elias, napakabait na mga kapatid ni Divine sa kanya dahil maalaga itong kuya at hindi sila pinababayaan. Kinilala siya bilang isang masipag at determinadong tao na ibinibigay ang lahat para sa kanyang pamilya at sa kanyang team. Binigyan din ng kanyang ama na si Divine ay may malalim nga na pananampalataya at laging inuuna ang Panginoon kung saan man siya magpunta. Sinabi nga ng lalaki na ang biglaang pagkawala ni Divine ay isang napakalaking hampas o huge blow sa kanilang pamilya at hindi nila alam kung paano sila muling magsisimula. Nais nga ng pamilya ni Divine na managot sa batas ang sinumang nagpabaya sa pangyayaring ito, lalo na at hindi nagtutugma ang mga kwento tungkol sa paano talaga nalunod si Divine at Rene. Hiling na nga din nila na ipa-autopsy ang labi ni Divine. Ay naman sa ina ni Rene, siya pa ang tumawag sa pamunuan ng Ateneo para kumpirmahin na patay na ang kanyang anak. Nabasa din daw ng ina ni Rene na si Rovelyn sa social media ang pag-anunsyo ng Ateneo tungkol sa nakakalungkot na sinapit ng kanyang anak. Hindi nga sila agad umano kinausap ng Ateneo hinggil sa nangyaring insidente. At ang pangarap nga ni Rene at Divine para sa kanilang mga pamilya ay natapos na lamang dahil sa aksidente na pwede pa sanang naagapan at hindi na dapat nangyari pa. Nag-viral nga din ang iba't ibang interview mula sa dating mga player ng Ateneo. Ayon sa kanila, ang naranasan nilang team building sa Aurora ay tila military-style bootcamp at super deadly nga ang term kung ito ay kanilang ilarawan. Naranasan umano nila ang napakahirap na physical activities kung saan ang utak na lamang ang gagana at tila mahihirapan na ang iyong katawan dahil sa mga ipinapagawa sa kanila. At taong 2017 pa, ginagawa ito ni Coach Tab sa kanyang mga manlalaro. Sinabi pa ng isang dating basketballista ng Ateneo na kung tatanungin siya kung gusto niya pang bumalik sa Aurora, ang kanyang sagot ay hindi na sapagkat hindi daw niya makakalimutan kahit kailan ang hirap na kanyang dinanas noon. Muling paghihinagpis nga ang nakita sa isang interview sa nanay ni Rene na si Rovelyn. Ayon sa ginang, 1 oras matapos malunod ni Rene, tsaka pa lamang siyang sinubukan kontakin ng Ateneo. Matapos sabihin na nalunod nga si Rene, hindi na ulit kumontak pa ang Ateneo sa pamilya ng biktima. Wala man din daw sumama sa funeraria na tauhan ng university at hindi man lang nila ginamitan ang labi ni Rene. Nakita din ng mga isa sa mga kamag-anak ni Rene nang dumating ito sa funeraria na tila hindi man lang tinanggal ang buhangin sa labi ng kanyang pamangkin at ito nga ay basang-basa. At ito nga ang isa sa mga hinaing at hinanakit ni Rovelyn kung bakit tila pinabayaan ang labi ng kanyang anak. Ayon naman sa veteran sports writer na si Homer Saison, nagsasagawa umano ng running exercise sa waist deep water ang buong team kasama ang 3 assistant coach at nasa tubig din daw umano noon si Coach Tab. Bigla na lamang dumating ang 2 malalaking alon at tinamaan ang buong team.
At matapos nga ang paghampas na alon napunta sa iba't ibang parte ng dagat ang mga basketballista at coaching staff. Sa mga hindi pamilyar, ang malalakas na alon sa ganitong lugar ay talagang napakadelikado dahil minsan malalim na buhangin at malalambot ito na pwede ka talagang tangayin palayo at pailalim. At sa paghampas pa lang ng alon na ito, pwede ka nang makainom ng napakaraming tubig at malunod. Ayon sa source ni Homer, tumakbo ng 200 meters si Coach Tabola sa tubig papunta sa Pangpang upang kumuha ng life vest at sagiping si Rene at Divine. Ngunit sa kasamang palad, hindi na naligtas pa ang dalawang basketballista. Pinasinungalingan din ni Homer na may iba pang manlalaro na muntik malunod. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine National Police kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players, ang insidente ay tinuturing na isang purely accidental o natural na accident at walang nakikitang foul play. Kinumpirma din ng mga pulis na asphyxia siya by drowning o pagkalunod ang naging sanhi ng pagkasawi ng dalawang manlalaro. Naglalakad o lumalangoy umano ang mga biktima kasama ang isa pang teammate nang tangayin sila ng malakas na agos o rip current patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Ligtas na nakabalik ang kanilang kasamaan ngunit nawala sa tubig sina Rene at Divine. Inabot nga ng humigit kumulang 30 hanggang 40 minutes umano bago tuluyang na-recover ng rescue team ang dalawang labi. Nilinaw ng mga pulis na walang anumang pabigat o weight na nakasabit sa mga paa ng biktima nang iahon nila ito sa tubig. Inilipat naman ang kaso sa PNP CIDG at naglabas pa ng subpina para sa lahat ng miyembro ng Team Ateneo at coaching staff kabilang ang head coach na si Tab Baldwin. Kasama naman sa imbestigahan sa kasong ito ay ang pagtukoy kung may nangyari bang paglabag sa Anti-Hazing Law of 2018 sa team building ng Ateneo. Aalamin din kung ang aktibidad ay nagdulot ng physical o psychological harm, pagpapahiya o panganib sa dalawang mga biktima. Ayon din sa patas, hindi lamang sa fraternity maaaring mangyari ang hazing, kundi sa kahit anong organisasyon sa loob at labas ng paaralan. Masasabing kabilang sa organisasyon nga ang isang varsity team. Subalit masasabing hazing ang isang pangyayari kung ang pananakit ay ginawa parte ng initiation rights upang makapasok sa organisasyon ng isang tao. At ayon sa isang abogado, kung team building lamang ang ginawa ng Ateneo at hindi ito requirement para makapasok sa team sina Rene at Divine, hindi hazing ang nangyari. Dagdag pa ng abogado, kailangan din daw may nagrereklamo ng hazing ang nangyari sa mga biktima dahil ito ang magiging basehan ng CIDG sa investigasyon. Pinatawag nga ng CIDG ang mga coach staff at assistant coach ng Ateneo hinggil sa insidente. Pero ito lamang Lunes, June 15, hindi sila sumipot bagkos ang kanilang mga abogado ang dumalo. Kung hindi naman mapapatunay na hazing ang nangyari kina Rene at Divine, meron ding pananagutan ang eskwelahan sa pagkamatay ng mga biktima. Sinabi ng abogado maaring pumasok sa kaso ang administrative liability ng university. Pero kailangan pa din daw maipakita na merong ginawa o hindi ginawa ang Ateneo kaya nauwi sa trahedya ito bago umusad ang kaso. Nagbigay naman ng kanyang paliwanag ang abogado na si Edward Chico na graduate din ng Ateneo. Ayon kay Edward, kapag may namatay na estudyante, hindi daw agad ibig sabihin nito ay otomatikong may pananagutan na kaagad ang university. Dahil hindi naman daw ang university lamang ang pwede magdulot ng panganib sa isang estudyante. At upang managot ang Ateneo sa pagkamatay ni Rene at Divine, kinakailangang mapatunayan na may pagpapabaya o negligence sa parte ng Ateneo. Nilinaw din ni Edward na ang mga estudyante na nakasapi sa miyembro ng basketball team ay nasa legal age na. Ibig sabihin lamang nito hindi na sila pasok sa Special Parental Authority exercised by the school. Pero kung mapapatunayan sa investigasyon na may kapabayaan ang pamunuan ng Ateneo, maaari pa din silang managot sa batas. At ayon nga kay Edward, may 3 posibleng kaso na pwedeng isampa ng pamilya ni Rene at Divine laban sa Ateneo de Manila University. Una, may breach of contract at ayon sa abogado, kapag nag-enroll ang isang estudyante sa university, otomatikong nagkakaroon ng contract of obligations ang university na magbibigay ng ligtas na environment para sa kanilang estudyante. Kung may nangyaring masama at nagpabaya ang university sa eskwelahan,
Dapat managot at magbayad ng danyos ang university. Implied ang kontrata na ito kapag nag-enroll ang estudyante sa isang university at hindi na kailangang pirmahan ng papeles. Pangalawa naman, pwedeng isampara ng kaso ng pamilya ni Rene sa Ateneo ay ang RA 2176 o TORS. Ayon kay Edward, sa padas na ito, pwedeng idemanda ng pamilya ni Rene at Divine ang mismong tao na may naging kapabayaan sa kanilang pagkamatay. At ang tao na posibleng managot sa trahedyang ito ay ang coach nga ng Ateneo na si Coach Tab at ang coaching team. Kung lalabas sa investigasyon ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang basketballista ay si Coach Tab o ang buong coaching team, maaari silang pagbayarin ng danyos. Dagdag pa dyan, pwede din kasuhan ng pamilya na mabiktima ang Ateneo ayon sa RA 2180. Ayon kay Edward, may vicarious liability ang Ateneo at responsable ang university sa negligence ng kanilang empleyado na si Coach Tab. Criminal case for reckless imprudence naman ang maaring idemanda kay Coach Tab ng pamilya ni Rene at Divine kung mapapatunayan sa investigasyon na siya ay may kapabayaan na nagdulot nga sa pagkamatay ng dalawang basketballista. Sa lahat, gusto kong linawin kapag may namatay na estudyante, it does not necessarily mean that the Ateneo is automatically liable. Why? Because the university is not an insurer of all risks involving the student. Para maging liable sila, kailangan mapakita niya may pagpapabaya or negligence. At yung negligence po, walang specific definition po yan, case by case basis yan, depende po sa circumstansya. Pangalawa po, gusto ko din pong linawin na yung mga bata are already of legal age, so hindi na siya ito pasok sa tinatawag na special parental authority exercised by the school. But be that as it may, liable pa rin ang Ateneo kung mapapatunayan na may negligence. Again, kung mapapatunayan, so antayin po natin yung investigasyon. Na responsable rin ang universidad sa negligence ng kanyang employee unless mapatunayan niya na wala siya talagang pananalagutan in the selection and supervision of said employee. Pangatlo po, pwede rin pong idemanda po si Coach Tab ng kasong kriminal, reckless imprudence. Bakit siya ang idedemanda? Kasi kung siya talaga yung nagpapatunay, makikita na may kapabayaan, di siya yung idedemanda more any member of the coaching staff. In that case, sila na rin ang magbabayad ng danyos because according to Article 100 of the Revised Penal Code, a person criminally liable is also civilly liable. Ngayon, assuming maging guilty si Coach Tab or yung any member of the coaching team, tapos wala silang pambayad, anong mangyayari? So if they are insolvent, doon mo palang pwedeng isama yung universidad kasi magiging liable po sila for payment dahil meron silang tinatawag na subsidiary liability na sila ay papasok kapag walang pera yung talagang tao na dapat magbabayad ng danyos based on reckless imprudence. Umarap nga sa NBI Homicide Division ng June 11, 2026 ang pamunuan ng resort sa pangunguna ng may-ari at ng kanilang abogado. Mariing itinanggi ng pamunuan ng resort na meron rin silang kapabayaan o kasalanan sa pagkalunod ng mga biktima. Gitang kampo ng resort, wala silang pagkukulang dahil ipinatutupad at nakapaskil sa lugar ang lahat ng house rules at alituntunin sa kaligtasan ng mga manlalaro. Binalaan ng management ng resort ang kupunan na huwag lalayo. At kung matatandaan sa isang larawan, nakita nga na napakalayo nila at almost 300 meters ang layo ng pinangyarihan ng insidente sa kanilang resort na inupahan. Sinabihan nga ang Ateneo team na gawin lamang ang kanilang mga aktibidad sa mababaw na bahagi ng tubig at ito ay sa mismong tapat ng resort dahil nga sa mapanganib na rip current. Ang rip current ay isang napakalakas, mabilis at makitid na daloy ng tubig na humihila o sumisipsip pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Ito ay lubhang mapanganib at isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkalunod sa mga beach o dalampasigan, lalo na at ang Aurora ay open ocean. Sinabi din ng resort na hindi ito ang unang pagkakataon na nag-book ang koponan ng kanilang resort. Sa katunayan, mula 2017 ay nagbo-bootcamp na ang Ateneo men's basketball team sa kanilang resort, kaya pamilyar ang coaching staff sa rip current ng dagat. Pero sa kabila ng kanilang babala, nagpunta sa 300 meters na layo ang buong team dahil gusto nilang mapag-isa umano o be left alone habang ginagawa ang kanilang training workout. Dagdag pa ng resort, wala silang kontrol o naging partisipasyon sa train ng Ateneo team at naging papel lamang nila ay ang pagbibigay ng matutuluyan. Nilinaw din nila na bahagi ng booking agreement nila sa Ateneo na bawal kumuha ng larawan o videohan ang mga nangyayari.
At habang nagsasagawa ng investigasyon, pansamantalang isinara ang resort ng mismong pamunuan nito. Bukod doon, ibinigay na din nila ang mga kopya ng CCTV ng kanilang resort. Nagpaunlak din ng interview ang rescue team ng Dipakulao hinggil sa kanilang pagsakgip kina Rene at Divine. Ayon sa team leader na si Angel, sinabi ng isang player na 30 minutes pa daw sila bago natawagan. At nakarating naman kaagad sila sa lugar within 6 minutes. Agad daw nilang hinanap sina Rene at Divine sa pamamagitan nga ng paglusong sa dagat, ATV at drone. Sinabi din ni Angel na nasa pangpang ang teammates at mga coach nang hinahanap din nila ang biktima. Ayon kay Angel, matapos may ahon si Rene, may bumulong daw sa kanya na mayroon pang isang nalunod na si Divine. Hindi daw alam ng rescue team nung una na dalawa pala ang kanilang ire-rescue noon. At nang may ahon nga ang dalawang biktima, nakalutang na at wala ng sinyales ng paghinga o unstable na ang kondisyon ng mga ito. Agad naman daw nagsagawa ng CPR ang ka-teammate ng dalawang mga biktima, pero ipinatigil daw ni Angel ang pag-CPR ng teammate ni Rene. Dahil gusto daw ni Angel na i-CPR si Rene habang sila ay pupunta na sa ospital. Samantala sa police mobile naman isinakay si Divine papunta sa ospital. Mariing nilinaw ng rescue leader na walang nakitang anumang pabigat o ankle weights sa mga paa o katawan ng mabiktima nang nakuha nila ito. Nilinaw rin ni Angel ang kumakalat na usapin hinggil sa tali na nakita sa paa ni Rene sa kumakalat na video. Ayon kay Angel, ang taling iyon ay mula sa salbabida o lifeboat ng kanilang responder na ginamit para mahila umano ang katawan ng manlalaro pataas ng tubig. Kinumpirma din ng rescue team na posible talagang nagkaroon nga ng mga gasgas o pasa ang mga biktima. Ito ay dahil sa lakas ng underwater currents at hampas ng alon sa dalampasigan ng dagat habang sila ay nalulunod. Kumalat naman ang isang screenshot mula sa netizen na nagsasabing ang pinsan niya ay atleta ng Ateneo at may nag-leak umano ng group chat ng mga atleta. Ayon sa post, walang naglalakas ng loob na magsalita o mag-post tungkol sa pagkamatay ni Rene at Divine dahil natatakot silang lahat matanggalan ng scholarship. Sinabi din ng netizen na naiahon na sa dagat si Rene, may pulso pa daw ito, mainit pa ang katawan at hindi pa bloated si Rene. 5 hanggang 10 minuto pa lamang daw nalulunod noon si Rene kaya kaya pa siyang ma-revive noon. Pagkaahon, binigyan ng CPR si Rene ng isa niyang teammate at habang nagsi-CPR, tumawag na sila ng rescue. Pero ang babae daw mula sa rescue team ay pinatigil ang pagsi-CPR kay Rene. Pilit ng netizen kung on the spot nag-CPR yung rescuer ng tama bago dalhin sa ospital si Rene, posibleng buhay pa daw ang basketballista. Pero ito ay unverified reports. Ayon naman sa Municipal Tourism Officer ng Dipakulao, Aurora, okay naman ang resort pero may mga minimal na kakulangan ang resort nang kanilang inspeksyonin ito dahil wala daw warning signages ang resort. Importante daw ito dahil ito ang magbibigay ng babala sa mga guests ng resort sa do's and don'ts sa buong resort. Ayon sa officer, sa kanyang palagay nagkulang ng paalala ang resort sa coaching staff ng Ateneo tungkol sa delikadong rip current ng dagat. Nakarating din sa tourism officer ang sinasabi umano ng coach ng Ateneo na marunong daw siyang bumasa ng rip current. Pero ayon sa ilang mga residente, sadyang delikado ang lugar kung saan nangyari ang insidente dahil may nalunod na ngang turista at lifeguard sa lugar. Yung dagat pa naman namin sir dito, tahimik pero delikado po siya. Yung malakas po yung current na sa ilalim ng tubig. Ano nangyayari? Ay, yung nangyayari po doon, pumapatay po siya ng mga hindi nakakakipan. Pakadalas na pong nakapapatay dito mga dayuhan sir. Yun po siya naman po ang namatay. Kasi malakas nga po yung current. May ilang taon ka nang di naliligo dyan sa... Mula po 2016 pa po. Yung may mga anak ka na, sir. Meron po. O anong sinasabi mo? Ay, wag na wag po silang tutubsang sa dagat. Kasi delikado nga po. Yun lang po ang ginawa namin, di pa kami naliligo dyan. Madalas lang po maligo ng mga turista. So kasi rito sir, may mapapansin ka pong mababaw. Tapos po habang naliligo ka, parang makukuha po sa ilalim. Madudulas ka malalim na pala. Dati po halimbawa yung alon po pag naliligo ka, gagabewang lang. Magugulat ka, nasa dibdib na po yung tubig. Opo, malakas po yung current ka.
Sino yung mga naliligo dyan? Kung meron man. Yung mga turista po. Pero sinasabihan naman po na yung mga naliligo dito, sinasabihan na wag lumayo. Harap ka lang dito sa akin sa to. Kasi, Kasi gano'n nga po yung alon. Kakaiba po yung alon niya po eh. Kan po siya pahugot pa gitna. Malambot yung buhangin. Tapos kapag umalon ho, imbis na ipapagilid ka niya, kahila po yung nasa loob. Ang ginawa lang naman po kapag ganong lumangoy na lang po pa ilalim. para, Kasi yung alon po, nasa ibabaw lang po yan eh. ilang beses yung naranasan yung ganon? June 12, 2026 naman nagpaunlak ng interview ang dating high school coach, mentor at itinuturing na pangalawang ama ni Rene na si Coach Jess Evangelio. Naniniwala si Coach Jess na isang aksidente ang nangyari at walang foul play na naganap. Gayunpaman, binigyan din niya na kung mas mabilis lang sanang nakarating ang mga emergency responder at nagkaroon ng sapat na preventive measures, maaring naiwasan ang trahedya. Labis nga ang lungkot ni Coach Jess dahil ang huling text sa kanya ni Rene bago lumipad patungong Maynila, ang pangakong hindi muna siya uuwi ng Davao ng 5 taon hanggang hindi niya naiaahon sa hirap ang kanyang buong pamilya. Bilang parangal, nag-alay nga si Coach Jess ng isang framed Ateneo de Manila jersey sa tabi ng labi ni Re na isang uniformeng gustong-gustong umanong maisuot ng young MVP. Isa pa nga sa nakakatuwa sa nangyari ay binigyan pa ng Nike Philippines ng isang uniforme si Rene Batarbonia na kung saan pangarap nga ng binata ang maisuot ang kanyang jersey uniform ng UAAP Ateneo. Pinasadya pa nga daw ito ng Nike Philippines para sa pamilya ng yumaong basketbolista para naman kahit papano maramdaman nga nila na natupad ng kanilang anak na si Rene ang pangarap nitong maging UAAP player. Pinipresent ng Nike Philippines yung kanyang, ang jersey niya. Yung bago niyang jersey na, oo nga. Pinagawan talaga siya. Oo. Sa para, parang ma-feel ng fairness niya na si Rene is a UAAP app. Matapos nga ang ilang araw na pananahimik, naglabas na ng pahayag si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Direktang inako ni Baldwin ang responsibilidad sa trahedya. Sinabi niya na, I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt I had failed as a friend to Divine and Rene. Humihingi nga siya ng tawad sa mga magulang at pamilya ng mga biktima. Ang pinagmulan umano ng insidente ay isang kananiwang conditioning session o run routine training lamang. Inakala daw ni na Coach Tab na ligtas at mababaw ang bahagi ng tubig kung saan niya pinapunta ang mga player bago nila na lamang napunta na pala ang ibang player sa rip current. Pag-amin nga ni Coach Tab, matinding kalungkutan at pagsisisi ang kanyang nararamdaman dahil nabigo siyang protektahan ang mga kabataang ipinagkatiwala sa kanyang pangalaga. Ito ay sa kabila ng unang sinabi na resort na pinagbabawalan nila ang Ateneo team na lumayo sa harap ng kanilang resort. Bukod doon ang lumabas pa ang ilang reports na marunong umanong bumasa ng rip-current si Coach Tab. Sinabi pa nga ni Coach Tab na habang sinusubukan ng lahat na magpatuloy o mag-move forward nang wala na sina Divine at Rene, umaasa siya sa pagkakaisa ng lahat at sumandal nga daw tayo sa Panginoon. At pagkatapos nga nito, nagbigay nga ng pahayag ang dating asawa ni Coach Tab na si Effie. At ay nga sa ginang ang dati niyang asawa ay mapanganib kapag kasama ang mga kabataan. Hindi umano safe ang mga kabataan sa pamumuno ni Coach Tab at binalaan niya nga ang Ateneo hinggil dito. Pero sa halip, siya ay nakatanggap ng intimidation at silencing. Pinuna din niya na tila gusto nang mag-move on ni Coach Tab at dapat nang mag-move on sa kabila ng hindi pa nga naililibing ang mga biktima at malamig pa ang mga bangkay nito. Git nga niya na nakikiramay siya sa pamilya ni Rene at Divine at sinabi niyang ang nangyaring insidente ay preventable at predictable. Hindi naman tinatanggap ng ina ni Rene na si Rovilyn ang paumanhin ni Coach Tab. At mariing iginiit na hindi sapat ang isang simpleng sorry para mapalitan ang buhay ng kanyang anak. Hiniling nga niya na ilahad ng coaching staff ang buong katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa Aurora upang magkaroon sila ng closure sa sinapit ni Rene.
dahil magpahanggang ngayon ay hindi niya alam ang totoong pangyayari. Nagpaunlak din si Coach Tab ng interview sa isang sport broadcast at ayon nga kay Coach Tab, determinadong nakiusap ang Ateneo sa kanya at ang iba pang sangkot na huwag magbigay ng pahayag kahit kanino. Kaya nananahimik muna daw siya habang mainit ang kaso. Sinabi din niya na ang ginawa niyang video ay ang kanyang paraan upang makipag-usap ng direkta sa pamilya ni Rene at Divine. Inamin din niya na tulad nga ng pamilya ni Rene at Divine, tila nawalan din siya sa pagkawala nga ng mga ito. Nagluluksa umano si Coach Tab sa nangyari at sinabing lalabas din daw ang katotohanan sa investigasyon. At ayon kay Coach Tab, nahihirapan siya sa nangyaring trahedya pero kailangan niyang magpatuloy sa buhay dahil meron siyang pamilya. Nagpapasalamat din si Coach Tab na hinayaan siya ng Ateneo na magsalita sa publiko at hinilingan na ipagdasal ang kapayapaan para sa pamilya ni Rene at Divine. Matapos ngang kumalat ang interview ng asawa ni Baldwin, sunod namang lumabas ang isang audio recording umano ng team manager ng Ateneo na si Opek Kimpo habang kausap si Effie, ang dating asawa ni Coach Tab. Sa caption ng post nakalagay nga na inamin ni Epok na si Coach Tab ay nananakit umano ng mga estudyante at may date ito ng November 29, 2019. Sa audio, maririnig nga ang boses ni Epok na nagsasabing alam nila si Tab ay may problema at sakit. Isang boses ng babae ang nagtanong, hindi ba makakaladkad ang pangalan ng eskwelahan tungkol sa issue na ito? Sumagot naman si Epok at sinabing oo. Sinabi nga ng babae na pininiwalaan si Effie, Epok, nananakit siya ng mga estudyante. Pero tila hindi ito narinig ni Coach Epok at nagsorry. Muling nagsalita ang babae at sinabing, Epok, naghahanap si Coach Baldwin ng mga estudyante na kapareho ng edad niya o mas bata. Pero hindi na nabanggit pa kung ito ang stepdaughter na sinasabi ni Coach Tab o hindi. Sumagot uli si Epok sa video at sinabing alam ko at binalaan ko siya. Sinabi ko nga na tumigil na siya. I mean, if something goes over, if something were to become public, wouldn't the school be dragged into this as well? Yes. Echo, he was giving students there. Sorry. He was after students there. Same age like Harold Young. Yeah. I know, and I warned him. I told him to stop. And I mean, it's pretty simple. Like, if you work in a school, you should conduct yourself at least in an age-appropriate manner, you know? Ayon sa press conference ng legal counsel ng pamilya Butterbonia na si Atty. Israelito Trerion, binigyan din niya na hindi sapat ang simpleng paumanhin. Nais nga ng pamilya ni Rene na ilahad ng Ateneo ang eksaktong chronological na mga pangyayari mula 2:30 PM hanggang sa oras na tumawag ng emergency services. Gusto nga umano ng pamilya Rene ng isang tao mula sa Ateneo ang makausap nila na maayos, hindi tulad ng ginawa ni Coach Tab na naglabas lamang ng video sa social media. Nais din ng pamilya Butterbonia na magsalita ang teammate ang mga coach ni Rene. Gusto din umano ng pamilya na formal acknowledgement of institutional responsibility mula sa Ateneo na nagsasabing pumanaw si Rene at Divine habang nasa kalagitnaan ng activity ng university. Nabanggit din ni Atty. Torrio na nakarating na sa kanilang panid ang tungkol sa kumakalat na NDA. Sinasabi nga na pinapirma umano ng Ateneo ang kanilang mga manlalaro at coaching staff NDA o Non-Disclosure Agreement upang manahimik at hindi makipag-usap kahit kanino at sa media tungkol sa nangyaring trahedya. Sinabi ni Atty. Torrio na umaasa siyang hindi totoo ang tungkol sa NDA. Binigyan din niya na hindi kayang pigilan ng anumang NDA ang mga saksi na maglahad ng katotohanan o magbigay ng testimonya sa pulis at korte. Ayon naman sa mga pulis, may 2 basketballistang nakaligtas mula sa nangyaring pagkanulod na trahedya. Sila ay ang Ateneo guard na si Kylie Gumber at ang bagong pasok sa team na si Kiefer Alas. 2 araw matapos masawi ni Rene at Divine ang buong team nila at ang ilang sa coaching staff, Eagles ay bumisita sa burol ng mga biktima. Kakataon na nakita sila ng nanay ni Rene na si Rovelyn. Matapos magbigay galang ang koponan sa mga magulang ni Rene, tumayo ang mga players sa isang tabi habang ipinapahayag ni Rovelyn ang kanyang kalungkutan. Ay nga kay Rovelyn, napakasakit ng mahirap lamang umano ang kanyang pamilya kaya mataas ang pangarap ni Rene para sa kanila. Igalap, lahat yun ay nawala. Tulad ni Rene, player din ang ama nito.
Kaya kabilang sa pangarap ni Rene ay makapaglaro sa PBA tulad nga ng pangarap ng kanyang ama. Subalit sa hirap ng buhay, hindi na nakapaglaro pa sa PBA ang tatay ni Rene. Kaya naman nangako ang binata sa kanyang tatay na siya ang tutupad sa pangarap ng kanyang ama at ang apelyino na Butterball niya ay mapapabilang sa PBA players. Kasabay nito, kumalat nga sa social media ang spekulasyon na may girian umano sa pagitan ni Kiefer at ang pamilya ni Rene. Sa pagpunta ng mga teammates ng Ateneo sa burol ni Rene, isa-isang lumapit ang mga magulang ng mga estudyante sa magulang ni Rene at nagmano. Hanggang sa nakalapit na nga si Kiefer ala sa ina ni Rene na si Rovelyn. Sinabi nga sa mga post na tinanong daw ni Rene si Rovelyn kung siya ba ang kasama ni Rene. May mga tanong pa daw sana ang ina ni Rene pero bigla daw may lumapit at hinila si Kiefer na para bang pinipigilan itong magsalita. Tingin ng mga netizens, scripted umano ang pakikiramay ng Team Ateneo sa burol ni Rene. Meron din na nag-comment na mukha daw may gustong sabihin ang teammates ni Rene at Divine pero tila may pumipigil sa mga binata. Isang netizen din na nag-comment na bawal ang cellphone sa training ng Ateneo noon pero bakit meron daw pinost na larawan si Kiefer? Sa mga kumakalat na larawan, sinasabing pinost umano ni Kiefer. Nagkaroon ng spekulasyon ng netizen na tila ba hindi nararamdaman ni Rene na kabilang siya sa bago niyang team. Sa larawan makikita nga ang binata na kumakain sa likod habang ang buong team ay nagsasalo-salo sa mahabang lamesa. Sa isa pang larawan, nagkukwentuhan ng mga player ng Ateneo pero nasa gilid lamang ulit si Rene. Subalit lahat ay pinabulaanan ng agent ni Rene na si Jovince Eusebio. Ayon kay Jovince, walang katotohanan chismis na kumakalat sa social media. Git niya, walang girian sa pagitan ni Rene at ng player si Kiefer tulad ng sinasabi ng mga netizens. Sinabi din ni Jovince na nagkaharap si Kiefer at ang ina ni Rene na si Rovelyn at ipinakilala niya umano ang binata na kanyang inaanak kay Rovelyn. Sinabi pa ng agent kay Rovelyn na noon ay hinilingan ni Kiefer na maging katimate niya si Rene sa NBTC League. Pero dahil nakapasok ang team ni Rene sa finals, hindi daw nagkaharap sa court si Rene at Kiefer. At iyon daw ang napagkwentuhan nila sa burol taluwas sa mga isyong lumalabas na pinalayo si Kiefer kay Rovelyn para hindi ito magsalita tungkol sa trahedya. Inilipad na papuntang Davao ang labi ni Rene para sa public viewing. At June 15, 2026 nang nakatakdang ilipad sa Agusan del Sur ang labi ng basketballista sa lugar kung saan siya bumuo na mga pangarap para sa kanyang pamilya. Inalok naman ng Ateneo de Davao University ang 6 na kapatid ni Rene ng full scholarship hanggang sa kolehiyo. Lumabas din ang balita na ang legal counsel ng pamilya Butterball niya ay hindi pinayagang makapasok sa huling gabi ng lamay ni Rene. Ayon nga kay Attorney Israelito Terion, sinabi sa kanya ng guard na ang nag-utos na bawal siyang papasukin ay ang Vice President ng Ateneo de Davao. Kung naniniwala ka naman sa mga pamahiin o astrology, si Rene ay nangako nga na 5 taon siyang hindi uuwi para matupad ang kanyang mga pangarap. Pero sa halip ay 5 araw lamang siyang nanatili sa Maynila matapos niyang lumuwas dito. At ang 5 araw na iyon ay naging daan para nga mabigyan ng mga scholarship ang kanyang mga kapatid. Imbis na 5 taon, 5 araw niya ginawa para magkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap para nga matulungan ang kanyang mga kapatid. Bukod doon, May 8 ang araw ng birthday ni Rene at siya ay nasawi 1 month after ng kanyang kaarawan, June 8, 2026.